Multo, halimaw, hindi umiyak ang sanggol ng isilang at nakatingin pa ng masama. Hindi pa tapos ang paghuhusga, kailangang ayusin ang kaluluwa. Ako ay napadpad sa pamilyang ito na humihina ang kapalaran. Anak ng demonyo, mula nang isilang ka, dumating ang kidlat at sinunog ang aming templo. Gusto mo bang lipulin ang buong angka ng pamilya Su? Tingnan ninyo. Ang masamang tala na ito ay puno ng kapangyarihan. Hindi lang nagdala ng kidlat at sunog, may sumpa pa ang kanyang kapanganakan. Nang ilapit ko ang aking anting-anting ng kapayapaan, bigla itong nagliyab. Kung wala ako rito sa loob ng 3 hakbang, magkakadugo ka. Hinigop ng babaeng ito ang iyong buhay. Hindi mo pa nakikita? Ginoo. Royan, ano ito? Ang pamilya Su ay hindi magtitiis ng masamang binhi. Ilagay ang masamang tala sa hardin at lunurin sa tuyong balon. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Dapat muna kayong dumaan sa akin. Masamang pangitain. Ito ay masamang pangitain. Ginangmula ng isilang sinuo-nuo, paulit-ulit na ang mga kakaibang pangyayari. Baka malas siya at makapaminsala sa pamilya, nakasira ng kapayapaan sa dambana. Bakit hindi na lang siya ilagay sa dambana para mapigilan? Baka maresolba. Masamang tala ang masamang tala. Mula nang dumating siya rito, namatay ang mga ibon sa dambana. Ito ay babala mula sa langit. Inailagay niyo itong salot sa sako at itapon sa tuyong balon sa likod ng bundok. Lola, ang batang ito ay dugo ng pamilyang Su. Kahit na sumisira sa swerte ng pamilya, bakit hindi na lang siya ipadala sa kumbento? Hindi kayang tanggapin ng pamilyang Su ang demonyong ito. Kilos! Opo. Muling nabuhay ako sa mundong ito at kayong mga langgam ang lakas ng loob niyong patayin ako. Malapit na kayong mamatay at hindi niyo alam. Katawa-tawa. Anong nangyari at nagkakagulo kayo? Jingyi, hindi pwedeng manatili ang batang ito. Kakadilat lang niya, 2 magagandang kabayo sa bahay, ay nagpanik at namatay. Gusto niyang patayin tayong lahat. Sutil, kung hindi ko pipigilan ang madilim na enerhiyang ito, mamamatay ka sa labanan sa loob ng 3 araw. Ang pakiramdam na ito hindi masamang hangin. Ito ay buhay. Marquis, sa tingin ko rin ang batang ito ay napakakakaiba. Natatakot si Royan. Ibalik ang kinuha niyo sa akin. Ako ang mag-iimbestiga sa nangyari sa mga kabayo. Tungkol naman sa batang ito, ilipat agad siya sa silid sa tabi ng aking pag-aaralan. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob na galawin siya. Jingyi, dinadala mo ang apoy sa sarili mong katawan. Kung talagang masamang tala siya, ang katawan kong sanay sa digmaan ang perpektong pipigil sa kanya. Kapahamakan. Kagat na ulat mula sa hangganan. Naambush ang hukbong Su. Sino yon? Mahika yun kanina. Kung demonyo ka, hindi kita pakakawalan. Kung Diyos ka, patunayan mo sa akin. Marquis, masyadong matindi ang kapalaran ng batang ito. Mapaminsala sa ina at sa pamilya. Kung mananatili sa silid-aklatan, makakaapekto yan sa swerte mo.
Hayaan mo na lang sa akin, dalhin ko na sa pamilyang templo. Ang kamay ko? Inagaw mo ang kapalaran ko, at ngayon hahawakan mo pa ang katawan ng hukom? Gusto mong mamatay? Liu Ruyan, bakit nanginginig ang kamay mo? Natakot lang ako sa galit ng batang ito. Report! Umuwi na kayo sa loob ng bahay. Hindi mo na kailangang makinig dito. General, may emergency report mula sa hangganan na wala ang advanced troop sa lambak ng Pugot Ulo. Hindi alam kung buhay o patay. Iyong mga elite troop mo yon. 3,000 sundalo ang naging kalansay na lang. Tito, ito ay walang pag-asang daan. Hindi. Ito ang tanging daan patungo sa kaligtasan. General, iyon ang libis ng nawalang kaluluwa. Isang makitid na daanan lang ang luwang nito. Matatarik na bangin sa magkabilang panig. Kung tayo'y mabibiktima ng ambush, tiyak na tayo'y mamamatay. Ang kayamanan ay nasa panganib. Ipag-utos mo. Ang mga unang tropa ay magmamadali at sasalakay sa libis ng nawalang kaluluwa. Ang susuway ay papatayin. Opo. Isang malaking tagumpay, General. Isang tagumpay na mula sa langit. Sabihin mo. Sabi nila, ang mga unang tropa habang tumatawid sa libis ng nawalang kaluluwa ay natuklasang ang mga kalabang tagahilaga ay nagtatanggal ng kanilang baluti upang iwasan ang kidlat. Bigla na lang kaming sumulpot mula sa langit. Ang 3,000 kawal natin ay walang ni isang nasugatan at nahuli ng buhay ang punong komandante ng kaaway. Ang lugar na iyon, talagang parang ang mga Diyos ang nagturo ng daan doon. Ano ba talaga ito? Panginoon, may masamang nangyari. Bigla ang nagkasakit si Concubine Liu. Ayon sa Taoist priest na pinatawag mula sa Xuancheng, may malas na bagay daw sa loob ng mansyon na kinukuha raw ang swerte at kapalaran ni Concubine Liu. Gago! Iyon ay resulta ng aking hatol. Anong pagnanakaw ang pinagsasabi mo? Ang malas na bagay na iyon ay ang bagong panganak na ito na may malas na kapalaran. Kailangan itong dalhin agad sa lawang nagtutunaw ng buto upang malinis ang kanyang mga kasalanan. Kung hindi, ang buong mansyon ay mamamatay. Ipatawag mo ang Taoist priest na iyon. Ako mismo ang makikipagkita sa kanya. At tingnan natin kung sinong maglalakas loob na galawin ang aking swerte. Ginoo, pakiusog po, ang aking kompas ay nakakaramdam. Ang silid na ito ay puno ng masamang espiritu. Ang demonyong sanggol ay nagwawala. Sinisipsip ang swerte ni Ginang Liu. Kung hindi ito aalisin, ang buong angkan ng Su ay mawawasak. Sabi ng Daoshi, ang anak kong babae ay demonyong sanggol? Nasaan ang ebidensya? Ginoo, bigla akong sinikmura Ruyan, nawawalan ako ng lakas. Sabi ng Daoshi, ang batang ito ay ipinanganak na may sumpa at humihiram ng kapalaran para mabuhay. Paghiram ng kapalaran? Ako ang namamahala sa sanhi at bunga ng sansinukob. Mga langgam, kayo ba'y may karapatang magsalita tungkol sa kapalaran? Kung gusto mong makita, ipakikita ko sa inyo kung ano ang utang. Demonyo! Magpakita ka. Imposible! Hindi ko mabasa ang kanyang kapalaran. Tingnan mo ang kapalaran ko. Kaya ba ng iyong kaluluwa? Daoshi, ito ba ang sinasabi mong ninakawan ng kapalaran si Ginang Liu? Sa tingin ko parang pinarusahan siya ng langit. Kung hindi mo maipaliwanag, Daoshi, ikaw ay inaanyayahan sa kulungan ng Ministry ng Parusa para magpaliwanag. Mga tauhan, pusasan. Ang presyur ng sandaling iyon ay hindi galing sa isang sanggol. Ang batang ito, ano ba talaga ang pinanggalingan? General, may kagyat na ulat mula sa hilagang hangganan. Biglang nagkagulo ang mga barbaro. Namamatay ng kakaiba ang General. Sabi ng mga sundalo, dahil sa kabisera, isang swerteng bituin ang ipinanganak sa angkan ng Su. Tinakot ang kapalaran ng kaaway. Kinukahabagan. Inatasan ako ng isang tao, nagkamali ako ng tingin. Hindi na ako magsasalita ng walang basehan.
Ginoo, nag-aalala lang din si Royan sa kaligtasan ng angkan ng Su. Wala talaga akong masamang hangarin. Jingy, tama na. Pinsan mo si Ruyan. Magkasama kayong lumaki. Noong nahulog ka sa kabayo at malubhang nasugatan, siya ang humarang ng patalim para iligtas ka. Anak pa siya ni Minister Liu, magkaibigan ang ating mga angkan. Kung parurusahan mo siya ng husto, paano magiging ang relasyon ng Su at Liu? Ang Daoshi ay nanggugulo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Palayasin sa kabisera. Huwag nang muling papasukin sa mansyon. Si Liu Ruyan ay ikukulong para mag-isip. Kung walang utos mula sa akin, hindi siya lalabas ng bakuran. Opo. Tatay, nandito si Nonoo para makipaglaro sa'yo. General Su, ayon sa utos ng emperador, 3 taon nang kumakalat ang balita tungkol sa pagdating ng Lucky Star. Ngayon, ang digmaan sa Hilagang Hangganan ay napasubo na. Kailangang dalhin mismo ang munting Lucky Star na ito sa harap ng labanan upang patatagin ang kapalaran ng ating dakilang Qing. Napakalupit sa Hilagang Hangganan. Ang mga barbaro'y nagkalat ng walang habas. Katarantaduhan talaga. Mag-iingat ka sa iyong mga salita, General. Utos ito ng emperador. Tatlong taon ka pa lang ay marunong ka ng umunawa ng estratehiya ng digmaan at magbasa ng kalooban ng tao. Ang pagpunta mo sa Hilagang Hangganan ay para iligtas ang angkan ng Su o may iba pang dahilan. May utang kay Itay na dapat singilin si Nonoo. General, kagyat na sulat mula sa komandante sa Hilagang Hangganan, si Taoistang Xuancheng na ipinakilala ni concubine Liu Ruyan ay nakarating na sa harap ng labanan. Nais niyang gamitin ang dugo ng 10,000 kawal bilang handog sa langit upang hiramin ang kapalaran. Tay, maghanda na tayong umalis. Kung mahuhuli tayo ang 10,000 buhay na iyon, ako na mismo ang hahakot sa impyerno. Ginang, umalis na ang general kasama ang kanyang mga tauhan patungong Hilaga. Mabilis kumakalat ang mga chismis sa hukbo sa mga nakaraang araw. May nagsasabing ang Lucky Star ang magpapabangon sa bansa at meron namang nagsasabing ito'y tanda ng malas. Ako ang kabit ng Marquis ng nagpapatatag sa Hilaga at sa ngalan ako ang nakatatanda sa batang iyon. Ang pagpunta ko sa Hilagang Hangganan ay may sapat na dahilan. Ang dambana sa Hilagang Hangganan ay naghihintay na lamang sa pagdating ng Lucky Star. Kung gayon pupunta ako sa Hilagang Hangganan. Sa harap ng buong hukbo, gagawin kong hindi na siya makakabalik pa sa kabisera. Natakot ang kabayo. Pero wala namang mabangis na hayop sa ilang na ito. Hindi takot, umuwi sila sa kampo. Nonoo, ikaw... Tatay, si Hukom Shuyu, pinapadaan ng mga kaluluwa. Ang mga kabayong ito ay humihingi ng tulong sa akin, ang hukom, para iligtas ang kanilang amo. Mga general, sa mga nakaraang araw, hindi maganda ang takbo ng digmaan. Nagugulumihanan ang mga sundalo. Ruyan, iniisip ko lang na kung magagamit natin ang kapangyarihan ng mangkukulam para humingi ng kaligtasan para sa mga kawal, para mapanatag ang loob nila sa pagharap sa laban.
Dumating na ang tamang oras. Kunin ang dugo mula sa puso ng 10,000 sundalo, ialay sa langit at sa kapalaran para pahabain ang buhay ng hilagang hangganan at baguhin ang kapalaran ng angkan ng Su. Tigilan ninyo! Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na magsagawa ng masamang salamangka sa loob ng hukbo? Ginawa ito ni Ruyan para sa kalooban ng hukbo, para sa kapalaran ng ating angkan. Bakit sumama rin ang batang ito? Siya ay isang masamang pangitain. Makakaabala siya sa enerhiya ng lugar ng angkan ng Chi. Baguhin ang kapalaran gamit ang iyong kalahating kalang na masamang daan ng pandaraya. Karapat-dapat ka bang magsalita tungkol sa kapalaran sa harap ng isang hukom? Batanging babae, ang lakas ng loob mong gambalain ang mabuting plano ng isang monghe. Ngayon din, sasakmalin kita, demonyo. May batas ang yin at yang, may hangganan ang kamatayan at buhay. Xuancheng, may utang kang 1,300 poto na buhay ng inosenteng kaluluwa sa impyerno. Ngayon, ito ang pagtutuos ng hukom. Aray! Hukom, ito ang hinihintay ko, ang tunay na kapangyarihan ng hukom. Tatay? Tatay, sa harap ko sinong may lakas ng loob na gumalaw sa akin, aking tunay na ama. May utos ang impyerno, makinig kayo mga nasa impyerno. Patayin. Sino ka talaga? Hahaha, narito na ang kautusan ng Hukom General Su Jingyi. Nakita mo ng sarili mong mata, di ba? Hindi siya ang iyong anak na babae, sa totoo lang. Siya ay isang asura na nagdadala ng kapahamakan. Siya ay isang mabangis na multo na nang-aagaw ng katawan. Ang hukom ay lumitaw na. Ang mga piyesa ay baring itapon. Inuutusan ka ng Panginoon na tandaan ang iyong amoy suluwo. Sa buhay na ito, ang pamilya Su ay magiging kasama mo sa libing. Nandoon siya, ang masasamang espiritu ay pumasok sa mundo. Ang kulog mula sa langit ay nagbabala. General, patayin mo agad ang demonyong iyan, kung hindi ang buong kabisera ay magdudusa. Tatay, hindi mo rin ako pinaniniwalaan? Humahatol sa kabutihan at kasamaan, nagpapasya sa buhay at kamatayan. Walang hanggang tagahatol. Hindi ako nilinlang ng aking mga tauhan. Nuono. Ang tagahatol ay bumalik na sa kanyang trono. Subalit, katawan ng mortal ang kanyang dala. Mahirap to pa rin ang makalangit na tungkulin. Dahil ang aking anak ay dumaan sa pagsubok na ito, dapat niyang hawakan ang bagay na ito. Kapag lumitaw ang talaan ng buhay at kamatayan, lahat sa sansinukob ay susuko. Humayo ka at usigin ang masasamang hangarin sa mundo. Manghuhula, ang demonyo ay tapos na sa kanyang pagsubok. Dali bigyan siya ng pangalan dito mismo. Kung hindi, si General Su ay mabibihag ng masamang espiritu at maaaring manganib ang kanyang buhay. General Su, pakikuha ang iyong kamay. Ang batang ito ay isang sumpa mula sa langit. Ang kidlat kanina ay babala. Ngayon, siya ay dumudugo sa bibig dahil bumabalik sa kanya ang kapangyarihan ng demonyo. Kung hindi tayo kikilos ngayon at gagamit ng pako ng kaluluwa para iselyo, walang tatubong kahit isang damo sa loob ng 100 milya. Kaya pala sabi ko, bakit may kulog na naman ngayon? May lindol pa? Demonyo nga talaga. Oo nga, General Su. Patayin mo na siya. Huwag nating pahintulutang mapahamak ang lahat. General, para sa ikabubuti ng lahat, ipakiusap ko, ibigay mo ang demonyong ito sa akin. Kapag pumasok sa buto ang pako ng kaluluwa na ito, tiyak na hindi na siya magiging gulo. Kailan ko ba sinabi na ang aking anak ay hahatulan ng mga hamak na tulad ninyo? Kung Diyos ba siya umulto, ako ang magsasabi. Ang sino mang humakbang pa ng isang beses, papatayin ko ang buong angkan niya.
Hindi pwede. Sinusundan ko lang ang utos, tigilan mo yan. General, talagang hindi alam ni Ruyan. Ang ginagawa pala nila ay masamang ritual na may sakripisyo ng dugo. Kung alam ko lang noon, kahit mamatay man si Ruyan, hindi ko sasaktan ng general at sinunuo. Hindi mo ba alam kung sino ang kanina sa harap ng buong hukbo ay sumigaw ng demonyo ang pumasok sa bahay at gustong ipapatay ko ang sarili kong anak na babae? Ako, nag-aalala lang ako. Baka nalilin lang ang general ng masamang espiritu. Hindi ang general ang inaalala mo. Ang inaalala mo ay kung mabubuhay si Nunuo. Mabibigo ang plano mo. General, wala pong ganong intensyon si Ruyan. Para lang ito sa pamilya Su, para sa kabutihan ng lahat. Ang pamilya Su, ngayong araw na ito, muntik mo nang ipahiya ang pamilya Su sa harap ng publiko sa pagpuksa ng aming lahi. Mga tauhan, ipaalam sa buong hukbo, si Liu Ruyan ay naghasik ng masasamang kulto, nagpagulo sa moral ng hukbo, at pinilit ang general na patayin ang sariling kamag-anak. Simula ngayon, tinatanggal ang kanyang titulo bilang kabit ng Marquis nang nagpapatatag sa Hilaga at palalayasin sa hukbo. Agad na pauuwiin sa kabisera at ipapasa sa pamilya Su at pamilya Liu para sila ang humusga. Ngunit tandaan, ang mga kasalanang kanyang nagawa ngayong araw ipagkakatiwala sa hukbo ng nagpapatatag sa Hilaga, isa-isang itatala. Isusundo ka ni Papa pauwi. General. Ako, ay humingi ng anting-anting kay Monk Huimin. Sinapian ng halimaw si Nunuo. Ano ang hinalo sa gamot na ito? Sinsil para magtaboy ng masamang espiritu o pulbos na sumisira sa pag-iisip at nagpapabulok ng katawan? General, bakit po ninyo nasabi iyon? Iniisip ko lang ang reputasyon ng pamilya Su. Ano ang sasabihin ng mga tao? Depende kung ano ang gusto kong marinig nila. Liu Ruyan, huwag mong subukang gumawa ng masama. Hindi pa tapos ang buhay. Hinihila ang kaluluwa hatol. Tanggalin. Tanggalin. Ay, tulong! General, iligtas mo ako. General, may utos mula sa palasyo. Narinig ng emperador ang nangyari sa altar at inuutusan kayong dalhin agad ang masamang tala sa palasyo para harapin. Ginoo, dadalhin ko na po ang aking anak na babae para humarap sa langit. Mahal na hari, bagamat si Janjun Xuancheng ay napatay sa isang pataksil na pag-atake ng batang ito, ang konklusyon na siya ay isang likas na malas ay walang pagkakamali. Nabagsak ang Fox Demon Pavilion. Hindi. Ang salot sa kabisera ay dahil sinakmal niya ang kapalaran ng Dakong Qing. Ministrong Su, may sasabihin ka ba? Ang tanging alam ng iyong abang lingkod ay mula nang isilang ang aking anak na babae ay iniwan na siya sa ilang. Kung tunay nga niyang masisira ang Dragon Vein, iyon ay kalooban ng langit upang baguhin ang takbo ng mundong ito. Pangahas. Sujingi, nagbabalak ka bang maghimagsik? Sinungaling lolo. May daladalang 5 kaluluwang babaeng napahamak. Umiiyak sila. Kinakagat nila ang iyong leeg. Walang galang na bata! Nangangahas kang gumamit ng mahikang pandaraya sa harap ng hari. Ang multong nakikita mo ay ang mga taong iyong pinatay. Yun ang paborito kong konsorte na nawala 3 taon na ang nakalipas. Jihai, hindi mo ba sinabing umakyat siya bilang diwata? Yamang ayaw kilalanin ng Judge's Seal ang isang Panginoon, wawasakin ko ngayon ng Dukeng Pari ang iyong pisikal na katawan at sa pilitang kukunin ito. Ulat, mahal na hari! Ang mga mamamayan sa labas ng palasyo ay bigla ang lahat ng hina at hindi na makatayo. Lumitaw sa kanilang katawan ang mga kulay dugong kulubot na katulad ng samongheng ito. Ano ang sinasabi mo? Mahal na hari, nasa loob ako ng bahay ng general nang maramdaman ko ang napakalakas na masamang hangin. Alam ko agad na may masamang nangyari. Tiyak na may taong may masamang hangarin na sa pilitang binago ang kapalaran ng daking, kaya naapektuhan ang lahat ng mamamayan. Mahal na hari,
Si Sunonuo ay isang inampon na may kakaibang kapalaran. Ginamit niya ang kautusan ng hukom para guluhin ang mundo, kaya lumitaw ang mga kaluluwa ng patay. Kung hindi siya sasailalim sa mahiwagang selyo, ang kabisera ay magiging lungsod ng mga patay. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo! Ruyan, wala ka dapat sa bahay para magpahinga. Ano ang ginagawa mo rito? General, Ginagawa ko ito para sa bahay ng general at para sa daking. Nuono, siya... Sinisipsip niya talaga ang swerte nating lahat. Tia, amoy mo yung masamang mongheng iyon? Pinagdugtong-dugtong ninyo ang buhay ng lahat para lang pilitin si Itay na patayin ako? Gagawin na naman ng halimaw ang mahiwagang ritual. Pahintulutan ninyo akong maglatag ng mahiwagang hulagway para makuha ang mahiwagang dugo ng halimaw. At iligtas ang mga mamamayan sa pagdurusa. General Su, bitawan mo siya. Ako ay gustong makita si Jihai na gumawa ng mahika para magligtas ng buhay. Ako si Su Jingye. Para sa isang halimaw, maghihimagsik ka ba ng hayagan? Hindi po ako maglalakas loob. Ngunit sino mang humawak kahit isang hibla ng buhok ni Nuonuo, kailangan munang tapakan ang aking bangkay. Mahal na hari, sagipin ninyo ang mga mamamayan. Nararamdaman ko na ang aking kapalaran ay inaagaw ni Nunuo. Siya, sinisipsip niya ang buhay ng lahat. Mahal na hari, ito ay masamang salamangka na sumisipsip ng kapalaran. Kailangan kong gamitin ang kanyang dalisay na dugo bilang daluyan upang masira ang mahikang ito. Pahintulutan ninyo po ako. Napatayin ang halimaw na ito sa lugar na ito. Ipagbadya ang aking utos. Si Su Jingyi ay pabaya sa kanyang tungkulin. Dakpin siya ngayon din. Kung lumaban siya, patayin ng walang awa. Jihai, tulungan mo siya. Tatay, huwag. Hindi nila ito nakikita. Pero nakikita ito ni Nunuo. Ang alikabok ay magiging alikabok. Ang lupa ay magiging lupa. May pinagmumula ng puot. May pinagmumula ng utang. Magtipon ang mabubuting gawa. Lalabas ang katotohanan. Napopuot ako. Jihai, niloko mo ako. Sinabi mong mabubuhay ako muli, ngunit ginawa mo akong panimula ng pormasyon ng pagniniting ng dugo. Anong kaluluwa at multo ito? Ang lakas ng loob mong gambalain ang aking seremonya. Ano yon? Wagas, ano ang nangyayari? Iyon ang unang taong pinatay ninyo. Mahal na hari, ang dugong nakakalat sa lupa ay hindi galing kay Nuonuo. Ito ay hiniram ng panganay na alagad ng pambansang alagad na ito. Iyon ang aking anak na lalaki na namatay sa sakit kalahating taon na ang nakalipas. Jihai, hindi mo ba sinabing ipapanganak siyang muli? Mahal na hari, ito ay tiyak na isang ilusyon na ginawa ng halimaw. Patayin mo siya ngayon din. Magsisimula ng bumalik ang formasyon. Mamatay ka. Tatay, Jihai, hayop ka. Nang mamatay ang anak ko, binigyan kita ng 1,000 pirasong pilak para sa pag-aalay. Ginawa mo siyang mabanggis na multo. Hindi, imposible yon. Nagawang maglinis ng masamang espiritu ng demonyong ito? Mahal na hari, bitag ito. Tiyak na gumamit ng masamang mahika ang demonyong iyan para magpakita ng hugis ng bata upang maghasik ng pagkakalat sa mga opisyal. Kung talagang swerte siya. Bakit nang lumitaw siya, sunod-sunod na sakuna ang dumating sa ating daking? Kahit ang dakilang mongheng si Jihai ay nasawi. Tingnan ninyo, hindi lamang siya nagmamanipula ng kaluluwa, ginising pa niya ang masamang espiritu sa pintuan ng palasyo. Balak niyang putulin ang dragon vein ng The King. Ang totoong masamang espiritu ay wala sa mga leon. Nasa ilalim nun. Ito ba ang swerte na sinasabi ninyo na idinadalangin para sa The King? Sino ang makakapagpaliwanag nito sa akin? Ano ito? Kung gusto ninyong maghanap ng kamatayan, kung gayon, samahan ninyo akong mamatay. ang kapalaran na ito sa akin pa rin mapupunta. Hala, pinilit niyang buksan ang energy field. Tingnan mo, ito ang sinasabi ninyong magandang pangitain. Nababaliw ka na, Liu Ruyan. Ang lakas ng loob mong gumawa ng ganitong masamang mahika sa harap ko. Masamang babae, ang ninakaw mo hindi sa'yo magtatagal. Sa iyong sirang kapalaran lang? Sipsipin. Layas. Hindi. Ang aking formasyon. Demonyo, ano pa ang masasabi mo? Hahaha, mahal na hari. Akala mo ba lahat ng ito ay gawa ko? Napilitan lang ako. Si Jihai, siya ang nagbigay sa akin ng nakamamatay na sikreto. Siya ang nag-utos na palitan ko ito. Sabi niya, kung hindi ako makikinig, hindi lang ako ang masisira ang buhay, pati ang buong angkan ko ay mapupunta sa impyerno.
Mahal na hari, ang babaeng ito ay sinakop ng demonyo sa kanyang isipan. Nabaliw na siya. Ako po ay nagkulang sa pagdidisiplina sa kanya. Nais ko po siyang dalhin pabalik sa patio ng mga labi, mahigpit na parurusahan, upang mapanatili ang aming mga alituntunin. Ha! Parusahan? Gusto mo lang siyang patayin para hindi na makapagsalita. Mahal na hari, mayroon siyang selyo ng impyerno sa kaliwang dibdib. Yon ang matibay na patunay ng kanyang katapatan sa kulto ng pagbabalik sa wala. Jihay, naglakas loob kang magkubli sa balat ng isang monghe. Ngunit ang iyong ginagawa ay gawain ng isang kulto. Ang paghina ng kapalaran ng aking kaharian sa mga nakaraang taon. Ikaw pala ang dahilan. Mahal na hari, ang tronong ito. Kahit sino ay pwedeng umupo, basta may kapalaran. Kahit isang bato ay maaaring maging emperador. Sayang, sinira ng batang ito ang malaking plano. Mga gwardya, ang masamang kulto ng pagbabalik sa wala ay naghasik ng kaguluhan sa korte at pumatay ng isang konsorte, dalhin siya sa Wugate at pugutan pagkatapos ng taglagas. Liu Ruyan, ikaw ang nagpasok ng masamang kulto sa kabisera, nakalito sa mga sundalo at nagbintang sa mga tapat na opisyal. Dapat kang managot kasama ni Jihay, ngunit isinasaalang-alang na isiniwalat mo ang mga lihim ng kulto ng pagbabalik sa wala. Mayroon ka pang silbi, ikulong siya sa kulungang langit, bantayan ng mabuti. Kung wala ang aking utos, walang sino man ang maaaring kumuha ng kanyang buhay. Hindi ka pinatawad. Ikaw ay iniwan dito para maghintay at isa-isang isuka ang lahat ng alam mo. Isuka mo lahat. Kaya pala, ang mabuhay ang tunay na parusa. Ang lakas ng iyakan dito. Naghihintay ang mga tiyuhin sa labas. Sinuo-nuo na lang ang papasok. Ibalik mo ang buhay ko. Ibalik mo ang buhay ng aking anak na lalaki. Jihay, hinding-hindi ka mamamatay ng maayos. Huwag kang umiyak, magandang tita. Si Jihay ang masamang tao na iyon. Nahuli na, maaari mo bang sabihin kay Nuunuo kung sino ang pumatay sa iyo? Ang pumatay sa akin ay ang iyong ama. Binabati kita, Binibini. Pinatawad ka ng kapangyarihan ng emperador, pero hindi mo alam ikaw pala ang pinakamapanganib na pyesa, hindi mahalaga ang katotohanan. Ang sinong katakutan ng mga tao, siya ang ituturing na halimaw. 3 henerasyon ng dakilang dinastiya ang ipinagtanggol ng pamilya Su. Ngayon panahon na para sa kanila na alayin ang sarili para sa dakilang layuning ito at mamatay sa ilalim ng pagmumura ng mga tao. Ipag-utos mo, paalamin ang mga mangmang na iyon na pumukpok sa pintuan ng Phoenix. Kahit may kasalanan ng tatay ko, hindi ko hahayaang mawala ang kaluluwa ng inosente. Sumuko ka na. Tatay, ibinintang lang sa'yo iyon ng iba. Nandoon ka para magligtas ng buhay. Anong sinasabi mo? Nang dumating ako noon, patay na ang konsorteng bulaklak at sakto nahuli ako ng mga gwardya. Akala nila ako ang pumatay sa kanya. Ang babae ng pamilyang Su ay isang demonyong muling isinilang. Nagnakaw ng kapalaran ng bansa. Si Su Jingyi ay kumukupkop sa isang malas. Kumukupkop sa isang malas. Patay ng malas. Tulungan mo ako. Ang taong iyon na nagtaksil sa akin. Nasa labas mismo ng palasyo. Isang mahika. Mahika ng pamilyang Liu. Ikinulong ang aking buhay. At ikinukulong din ang kapalaran ng Dakong Ching. Tatay, ipapakita ko ang katotohanan sa lahat. Humingi ng kapangyarihan sa kalawakan. Ang salamin ng pagkakaisa, buksan. Si General Suba ay talagang inosente. Ito ay personal na pag-aari ni Canciller Liu. Mahal na hari, nakalantad na ang katotohanan sa kalangitan. Nililin lang ng angkan ng Liu ang hari, dinudurog ang konsorteng bulaklak, malinaw at tiyak ang ebidensya.
ang mga tirang suwail ng angkan ng Su. Nagsasanay ng masamang sining. Nangahas pang lapastanganin ng diwa ni konsorteng Bulaklak, pipilitin pang kontrolin ng diwa ng mga patay para pekein ang mga alaala. Ito ay sumpa sa kapalaran ng bansa. Ito ay masamang nilalang na nagsasagawa ng mahika. Sinusupsop niya ang ating mga buhay. Patayin siya agad. Tatay, nasipsip ang aking mga mabuting gawa, ang mahiwagang pormasyon ng masamang babae, nasa ilalim ng kulungang langit. Hindi mahalaga ang katotohanan. Basta takot sa'yo ang mga tao, ikaw ay halimaw. Ang mabuting gawa ng panahong ito, Tinatanggap ko ito. Su Jingyi, ito ba ang sinasabi mong katotohanan? Ang nakikita ko ay ang mga halimaw na ito sa buong kalangitan. Mahal na hari, ang mag-amang Su para sa pabor at kapangyarihan. Handa gumamit ng ipinagbabawal na sining. Ang babaeng ito ay mula sa mga tao ng kabisera, kumpol ng kapalaran, kung hindi papatayin ng halimaw. Malapit nang magwakas ang dakilang Ching. Mahal na hari, wala akong masamang hangarin sa pagprotekta kay Nunuo. Kung siya ay halimaw, handa akong mamatay sa mga palaso. Patayin ang babaeng halimaw. Ibalik ang aking kapalaran. tatay pumunta sa kulungang langit. Ang masamang babae, ang pagnanakaw ng kapalaran na pormasyon, ay inilagay sa bibig ng malaking multo. Nunuo, huwag kang magsalita. Dadaling kita ni tatay palabas dito. Ipagpapatuloy. Maliit na hayop, gusto mong gumamit ng lumang kaso para umangat? Ito ang multong kumakain ng kaluluwa na personal na nilikha ng leader noon. Wala na itong malay, kakainin ka lang nito. Gising ka, ikaw ang punong mga gamot ng korte noon. Ligwang Ren, ikaw ang testigong na ginipit ng pamilyang Liu at pumatay sa reyna. Palitang Liu, ang pamilyang Liu ang pumatay sa reyna. Magnanakaw ng bansa. Ang taksil na si Su Jingyi ay nakipagsabwatan sa halimaw sa kulungang langit. Magsunog kayo ng kulungan ngayon din. Huwag kang matakot, Nono, nandito si tatay. Mabilis, Lolo Lee, magsalita ka, wala ng oras. Ginamit ng pamilyang Liu ang banal na tubig ng tahimik na dagat para palitan ang gamot na pampakalma ng reyna. Hindi iyon banal na tubig, iyon ay pulbos na nagpapawala ng kaluluwa. Hindi namatay sa sakit ang dating reyna, kundi unti-unting nawalan ng kaluluwa. Ang kasunod ay sa susunod. Ang masasamang nilalang ay napatay na. Ginoong pambansang salamangkero, oras na para ipakita mo ang iyong himala upang aliwin ang mga tao. Bilang isang dukhang monghe, sinusunod ko ang kalooban ng langit. Gamit ang banal na tubig na ito, ililigtas ko ang masasamang espiritu upang protektahan ang kapayapaan ng aming kabisera. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Ginamit mo ang 99 na sa mga taon at buwan ng yin, mga kaluluwa ng sanggol na ipinanganak sa oras ng yin, upang gawin ang sopas na pampalakas ng kaluluwa. Paano mo nakitang maliwanag ang aking ipinagbabawal na salamangka? Ako ang hukom sa impyerno, namamahala sa buhay at kamatayan ng mga tao. Ang makasalanang si Jihai, nandaya sa langit at sa mga tao, pumutol ng mga buhay, dapat pugutan ng ulo. Ang sinumang saktan ang aking minamahal na anak na babae, papasok sa impyerno kung saan pinupunit ang dila, hindi na muling mabubuhay magpakailanman. Mahal na emperador, nakikita mo ba ito ng malinaw? Ito ba talaga ang gusto mo? Ang tubig ng buhay na walang hanggan? Anong masamang bagay ito? Ito ay hindi banal na tubig. Ito ay gawa sa kaluluwa ng 99 na sanggol na ipinanganak sa madilim na buwan at oras. Kahit manatiling bata ang uminom, ubos naman ang kanyang mabuting karma. Pagkamatay diretso sa impyerno. Emperador, General, wala akong kaalam-alam. dinaya ako ng mangkukulam na ito Gusto ko lang sana magdasal para sa General. at maglingkod ng tapat sa emperador. Liu Ruyan, napakasama mong babae kung hindi dahil sa iyo na nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga kamag-anak ng Su at mga bata sa kabisera. Saan ako kukuha ng napakaraming sangkap?
Tayo ay parehong nakatali sa iisang lubid. Hukom ng impyerno. Sinira mo ang aking landas sa immortalidad. Winasak mo ang aking kapangyarihan. Pinatay mo ang aking mga disipulo. Kahit maging multo ako, kakainin kita ng buhay. Maging multo? Sa harap ko, wala kang pagkakataon na mag-reinkarnasyon. Mawawasak ang iyong kaluluwa. Mahal na emperador, Mabagsik na babae, taksil! Nangahas kayong gumamit ng masamang mahika para guluhin ang aking kaharian at pumatay ng mga bata ng dakilang Joe. Ako ay muntik ng malinlang ng mga hayop na ito. Ipagbadya ang aking utos. Si Liu, ang pangalawang asawa ng Clan Su, ay baliw at mabagsik. Nanggulo sa pamilya. Agad na alisin ang lahat ng kanyang titulo at ranggo. Ibaba sa katayuan ng alipin. Ikulong sa selda ng kamatayan. Pagkatapos ng 3 araw, suriing mabuti ang kanyang mga kasabwat. Ang kanyang mga kasalanan ay itatago bilang lihim. Habang buhay na pagkakakulong, hindi ito ilalagay sa kasaysayan. Huwag. General, iligtas mo ako. Su Jingyi. Kahit papaano. Pinamahalaan ko ang ating tahanan sa loob ng maraming taon. Ang unang bahagi ng nawalang kapalaran ay nabawi na. Pero ang enerhiyang ito parang sangay lang ito. Tatay, inaantok na si Nonoo. Pagod na si Nonoo. Mahal na hari, ang bunso ng pamilyang Su lumilipad at humihigop ng gintong liwanag mula sa mga labi ng mga patay. Ito ay masamang mahika na nagnanakaw ng kaluluwa ng tao. Kung pananatilihin ang masamang nilalang na ito, ang kapalaran ng dakilang Qing ay masisira. Ginoong Li, si Jihai ay gumagawa ng gamot mula sa langis ng patay. Pinahihirapan ang mga mamamayan. Si Nuo ay kumikilos alinsunod sa kalooban ng langit. Ikaw ay nagtatanggol sa kanya ng ganito. Hindi kaya ikaw ay isa sa mga natitira sa organisasyong iyon? Ikaw ay nagsasabi ng kalokohan. Tumigil kayong lahat. Minamahal na Ministrong Su, ako, ang inyong hari, ay nagkamali ng pagtitiwala sa masasamang tao. Si Su Jingyi ay matapang at determinado. May malaking ambag sa pagprotekta sa akin. Mula ngayon ay itinalaga bilang prinsipe rehente na mamamahala sa bansa sa aking ngalan. Si Su Nuo may likas na kapangyarihan ay biyaya mula sa langit para sa dakilang Qing. Espesyal na itinalaga bilang prinsesang tagapagtanggol ng bansa, hindi kailangang lumuhod sa harap ko at tatanggap ng sweldo ng prinsipe. Nuo, mula ngayon walang sino man ang mag-aabuso sa'yo. Tatay, ang amoy ng masamang mongheng iyon kanina sa hardin sa likod ng palasyo ay muling lumitaw. Prinsipe Rehente, prinsesang tagapagtanggol ng bansa. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lamang. Sino ka? Yung kanina, kasabwat ka ba ng masamang pari? Munting hukom. Ako ang dating tauhan mo. Ngayon ang masamang kulto sa mundo ay sumasalungat sa langit, ngunit hindi mo pa rin magamit ng maayos ang panulat at aklat na ito. Ang panulat ang nagdidikta ng buhay at kamatayan. Ang aklat ang nagtatakda ng reinkarnasyon. Gamitin ang iyong kaisipan upang kontrolin ang enerhiya at ang lakas ng kaluluwa bilang gabay. Yan ang tunay na diwa ng panulat ng hukom. Sa underworld may 10 hukuman. Ang hukom ang humahatol gamit ang panulat. Dati ikaw ang may hawak ng aklat ng buhay at kamatayan, isang sulat para bawasan ang buhay, isang sulat para dagdagan ang swerte. Ngayong muling ipinanganak ka, hindi pa matatag ang iyong pagka-Diyos. Tandaan mo, huwag kang basta-basta humatol. Kung hindi, ikaw ang babalikan nito. Sino naman ang mga taong iyon ng masamang kulto? Mga tumalikod sa hukuman ng impyerno. Espesyalista sila sa pagnanakaw ng buhay at pagbabago ng aklat ng buhay at kamatayan. Kung hindi mo matutunang gamitin ang panulat, malalampasan ka niya balang araw. Tandaan, una, itakda ang kasalanan. Pangalawa, tukuyin ang haba ng buhay. Panghuli, dakpin ang kaluluwa. Huwag magpalit ng pagkakasunod. Una, itakda ang kasalanan. Pangalawa, tukuyin ang haba ng buhay.
Prinsesa, narating na natin? Ang insenso na ito ay tinatawag na Tonghui Incense. Ito'y hiniling ng inyong guro para sa inyo. Makakatulong ito upang matandaan ang lahat ng mababasa mo. Ang baho ng amoy. Amoy ng bulok na lupa yon. Prinsesa Nuonwo, bakit hindi mo inaamoy ang insenso? Baka naman ayaw mo sa turo ng iyong guro. Guro, nahulog ang isang parte ng mukha mo. Sabi ni Tio Shen, kailangan sundin ang tamang pagkakasunod-sunod. Una, hatol. Pangalawa, putulin ang buhay. Pinatay mo ako. Ang nasa itaas, hindi ka palalampasin. Sa ilalim ng paaralan ng hari, ang nakabaon ay... Multo siya? Multo talaga siya. Hindi ko pinatay yon. Ang plaka ang nabasag ng kusa, nabasag ng mag-isa. Nabigla po kayo. Ako si Pei Guansing mula sa tanggapan ng astrolohiya. Inatasan akong imbestigahan ang kakaibang pangyayari sa paaralan. Ginoong Pei, tulungan niyo po ako. May alam siyang mahika. Ang guro ng emperador, siya ang... Bata pa at mahina ang katawan ng munting prinsesa. Baka nabalisa ng masamang espiritu. May inihanda akong anting-anting para sa katahimikan, makapagpapanatag ng kaluluwa. Kung isusuot ninyo ito, ay ligtas na kayo. Huwag nyo yang isusuot. Hindi yan anting-anting. Mga uod yan na sumisipsip ng dugo. Ninakaw ang swerte ng pamilyang imperial. Binago ang kapalaran ng iba. Sino ang pinapahaba mo ng buhay? Sa loob ng kahong yan, kaninong puso yan? Munting prinsesa, ano pong sinasabi ninyo? Kung meron kayong alinlangan, Pagkatapos ng klase, hanapin nyo ako. Ako muna ang aalis. Amo Ate Nuonwo. Pero, talagang nag-aaral lang ako dito. Ginoo. May klase pa ba ngayon? Kailangan mag-aral. Ayon sa utos ng emperador, ang tanggapan ng astrolohiya ang bahala sa mga kakaibang kaso sa paaralan. Ako si Pei Guansing, pansamantalang namamahala. Ginoong Pei, ang halimaw kahapon, ang munting prinsesa ang nagligtas sa inyo. Tandaan ang kabutihan, huwag isipin ng galit, ang munting prinsesa ay napakalakas ang loob. Kung may kakaibang mangyari sa paaralan sa hinaharap, maaari mo muna akong sabihan. Bakit wala siyang linya ng sanhi at bunga? May kakaiba sa kuya na ito. Napansin mo rin ba? Walang sinulid ang bagong guro. Bura ang kanyang tadhana, ang walang sanhi at bunga, maaaring patay na o nasa kawalan. Ano ang kawalan? Wala sa talaan ng buhay at kamatayan, hindi sakop ng mga pinuno sa impyerno. Ito ay mga taong kahit ang impyerno ay hindi mahuli.
Hihiramin ko ang 10 taon mong kapalaran. Hindi naman masyado di ba? May nagnanakaw ng buhay. Hindi siya sumusubok sa'yo. Nagbabalak siya. Ginoo, napakasakit. Ang anak ko'y inosente. Isa lang siyang maliit na mga ngalakal, hindi siya magnanakaw. Ito ang perang pambili ng gamot para sa kanyang ama. Kalokohan, maliwanag ang ebidensya. Huwag kang magpanggap, mga tauhan, palayasin siya. Gina! Sandali, hayaan mong tingnan ni Noono. May multo nga ng inosente. Mukhang masakit ang leeg niya. Ipakita natin sa lahat ang katotohanang itinago sa dilim. Diyos ko, iyon ay isang lihim na silid sa tanggapan ng kabiserang prepektura. Tunay ngang tumanggap ng suhol ang mga opisyal at pinalitan ng salaysay. Kayong mga traidor, nangahas kayong manloko sa korte. Mga tauhan, dali arestuhin ang 2 opisyal na iyon. Ikulong sila. Ikaw ay isang buhay na bodhisattva. Isang buhay na bodhisattva ang bumaba sa lupa. Sa susunod, huwag kang basta-basta lalabas. Paano kung may mga taong desperado na manggulo sa'yo? Sa susunod, ako na ang sasama sa iyo sa investigasyon. Sige, mula ngayon ikaw na ang magiging tagapagtanggol ni Noono, tatay. Ang buhay ng prinsipe heredero, bakit mabilis itong nauubos? Karma Department. Judges ay... Nagsisimula pa lang ito, Noono. Nawawala ang manok ko ng 3 araw. Pakiusap, tulungan mo ako. Gusto na ng manok na magpalit ng amo. Sa tingin niya, mas maraming uod sa kapitbahay. May kakaibang kilos sa lumang lugar ng angkan tuwing hating gabi at may naririnig na kalmot sa pinto. Pakiusap, turuan mo kami kung ano ang dapat gawin. Si lolo mo ang gustong uminom. Wala siyang pera sa ibaba para bumili. Anong Karma Department? Papasukin mo ang bata para makausap. Ang anak kong babae ang humahatol dito. May ayaw ba? Ang sungit naman ni tatay. Ang tatay ko masungit lang sa masasama. Ganun pala. Ang reinkarnasyon ng hukom pala ay isang sanggol pa. Ang tunay na hukom. Sa wakas, nakita rin kita. Ang weirdo, parang may malamig na pakiramdam. Umuulan na. Pasok na tayo at magpaluto tayo ng sabaw na may paminta. Ginoo, talagang kakalabanin ninyo ang hukom? Mga tauhan iyon ng impyerno. Ang hukom ang may hawak ng panulat. Ang tala ng buhay at kamatayan ang nagtatakda ng kapalaran. Kung gayon, babaguhin ko muna ang kanyang talaan. Maaring nakawin ang kapalaran. Maaring mautang ang haba ng buhay. Ay, bakit kumukupas?
Ginoong Xiao, may nagnakaw ng talaan. Nawala ang aming mga pangalan. May nagbabago ng talaan. Labag ito sa patakaran. Tatay. Tatay. Pengaminis sa aking libro? Narito ako. Dagdagan ng 3 beses ang mga gwardya at isara ang mga pintuan ng palasyo. Prinsesa, pagod na pagod ka kahapon sa paglutas ng kaso. Guro, nanaginip ka ng kakaiba. Pwede mo ba itong tingnan para sa akin? Handog sa langit, sa lupa, sa lahat ng nilalang, sa pamamagitan ng iyong dugo. Ialay ang aking bayan. Sinungaling ka, masama kang tao. Panaginip lang yon. Masyado kang nag-iisip, prinsesa. Ang hilo ko. Ang sakit ng ulo ko. Huwag kang magnakaw. 3 araw na lang ang buhay mo. Aray! Kaya na niyang direktang baguhin ang talaan. Nakita ko na. Gusto niyang gawing langis sa lampara si Nuo-Nuo. Kung gayon, huwag mo nang ituring na tao. Nanginginig siya. Hindi ito ordinaryong formation. May kakaibang nangyayari sa ilalim ng formation. Ginamit niya ang dragon energy ng paaralan para palakasin ang formation. Kunin natin siya. Ha? Dahil pumasok ka na sa laro, Judge, huwag ka nang umalis. Aray. Hinihila ka niya papasok sa sentro ng formation. Nuo-Nuo! Ayaw maging langis ng ilawan ni Nuo-Nuo. Magtipon ng mga sundalo. Isil ang paralan. Sino man ang makialam sa anak kong babae, papatayin ko ang buong angkan niya. Bitawan mo ako. Hoy, hukom. Kukunin ko ang isang patak ng dugo mo para buksan ang langit. Magnanakaw ng buhay, masama. Ang buhay ay maaaring agawin. Ang buhay ng mahihina ay parang panggatong lamang. Ang salamangka na ito, tigil. Salita ay batas. Sino man ang humawak sa anak kong babae, subukan niya. Ikaw... Papa. Tumayo ka sa likod ko. Magtulungan tayo, ang hina ng aray na ito. Magkapareho ang buhay ng ama at anak. Ganun ba?
Sa araw na ito panalo kayo. Pero ang dugo ng hukom, kukunin ko rin yan. Ang galing mo, Papa. Papa, patayin mo ang buong angkan niya. Dapat nabuksan natin ang pangalawang array. Hindi pa siya tumitigil. Ninakaw niya ang buhay ng buong lungsod. Tatay, maraming tao ang mamamatay. Maliit na array lang yan para subukan. Nasira man, nasira na. Ang totoo, ito ang Dragon Vein ng Kabisera. Isang hamak na mortal lang. Nangahas pang sumugod sa array at humadlang sa akin. Tapos, ang amoy na ito. Ang kapalaran ng War God. isang mortal hindi naaapektuhan ng magic, impyerno sa lahat ng spells. Ang nakakulong na array ay kumakatok sa buhay. Isang reinkarnasyon ng hukom. Isang kapalaran ng War God. Kaya pala gusto kayong pagsamahin ng langit. 2 variable. Sayang kung papatayin ko kayo ng diretso sa array na ito. Magbabago na lang ako ng paraan. Hahaha. Tatay! Ang daming pangalan ang umiiyak. Pumaputi silang lahat. Kaya ililigtas ko sila isa-isa. Hanggang sa mamatay siya. Tatlong araw na lang ang natitirang buhay, 7 araw pa, sunod na. Hindi pwedeng magpahinga, hindi na aabot. Naghihintay silang lahat kay Nuo-Nuo para iligtas sila. Nuo-Nuo, tumigil ka. Ang lakas ng iyong kaluluwa ay mauubos na. Magpahinga ka muna. Nagbago ka ng basta-basta ng kapalaran. Tanga ka. Nagulo mo ang pagkakasunod-sunod ng sanhi at bunga. Una, alamin ang sanhi mula sa nakaraang buhay. Pangalawa, tukuyin ang kasalanan sa kasalukuyang buhay. Panghuli, hatulan ang haba ng buhay. Mabubuwag na ang kadena ng sanhi at bunga. Ang tagahatol ay tagapagpatupad ng kaayusan ng langit. Hindi ito para gamitin mo sa pagiging masyadong mabait at santo. Mula ngayon, ako mismo ang magtuturo sa iyo kung ano ang tunay na tagahatol. Munting guro, amo ko siya, amo ko talaga siya. Dahil desperado na ang matandang multo mula sa Guikshu, ginamit na niya ang aklat ng digmaang kaluluwa, munting tagahatol. Sa sandaling ito, tinatawag itong pagpili. Dapat mong matutunan ang tunay na paghuhukom. Ipagpapatuloy. Kapalit ng isang hari ay isang buhay. Sa negosyong ito, ang Guikshu ay siguradong panalo. Mga sundalo ko yon. Mga tanod na baluti iyon na nagbabantay sa hangganan. Mamamatay sila, tatay, iligtas mo sila. Ang proseso, walang sanhi at bunga, paano hahatol? Siyasatin muna ang sanhi at bunga. Hatol, magnanakaw ng buhay si Pei Guanxing ng Guishu. Ang kasalanang ito nararapat sa kamatayan. Sa huli, bawasan ang haba ng buhay. Itigil ang paghatol. Paano posible iyon? Salita ay batas. Direkta niyang nababago ang batas ng kalikasan.
pwede na, pero hindi pa matatag ang kanyang pagka-Diyos. Ang pilit na paggamit ng salita ay batas, ay pag-ubos sa kapangyarihan. Kung magpapatuloy, tatamaan siya ng parusa ng langit. Siya tunay ngang naging Diyos. Pero mas masarap nguyain ng ganito. Abangan ang susunod. Imposible! Matatalo ako sa isang sanggol? Huwag, ito ang formasyon ng pagbabalik ng daang taon. Tatay. Huwag mong sasaktan si tatay. Tagahatol, gintong katawan. Ang kapangyarihan ay parang dagat. Ito pala ang anyo ng isang banal na santo. Hindi pwedeng pilitin. Masyadong matindi ang kapalaran ng batang ito. Magbabago na tayo ng paraan. Mula ngayon, ako ang magiging kalasag mo. Huwag ka nang magpakamatay ng ganyan. Ako rin, ipagtatanggol kita, tatay. Walang sino mang pwedeng manakit sa'yo. Naku! Sinong may lakas ng loob na hawakan ang anak kong babae? Tatay, hari ng impyerno. Pumayat ka. May nangapi ba sa'yo? Mortal, lumayo ka sa kanya. Anak ko siya. Mga tatay, huwag kayong magalit. Giyera ng mga ama. Sa mga bagay sa impyerno, tawagin mo ako. Huwag mong pabayaan siyang mag-isa sa lahat. Ang presensyang ito, narito pa rin. Ipagpapatuloy. Nagkagulo ang daigdig. Sasamahan niya ako pabalik sa impyerno para alagaan ang kaluluwa niya. Ang hukom ay talagang para sa impyerno. Pagbalik doon, saka pa lang siya magiging nasa tamang pwesto. Ayaw niyang umalis. Anak ko siya. Mapoprotektahan siya ng impyerno mula sa lahat ng kapangyarihan para iwasan ang mga ito sa mundo. Maruming karma. Pero gusto niyang lumaki sa mundo. Masdan ang pag-ikot ng mga panahon. Tikman ang iba't ibang lasa ng buhay. Ito ang tunay na pagiging buhay. Kaya mo bang protektahan itong nagugulong karma ng 3 daigdig? Kaya kong protektahan siya. Ayaw ni Noo-Noo na maghiwalay tayo. Yung isa, magtuturo sa akin na maging hukom. Yung isa, sasamahan ako kumain ng candy. Gusto ni Noo-Noo ang dalawa. Proteksyon ng yin at yang ang kapalaran ng magulong panahong ito. Sa wakas na itakda na ito. Ipagpapatuloy. Ganun pala. Nandito pa rin. Tatay, kumikinang ka. General na tagapag-alay ng kaluluwa. Kapag nasira ang mundong ito, magkakagulo ang 3 daigdig. Ako ang magbabantay. Hindi ka karaniwang tao. Nagbantay ka ng isang ilog para sa mundo ng mga patay. Tatay, masakit pa ba?
Hindi na. Sa buhay kong ito, ikaw lang ang aking iingatan. Ang utang mula sa lumang digmaan ng Guishu. Sinisimulan ng singilin. Ipagpapatuloy. Huwag masyado. Maliit ang sikmura niya. Hamog ng impyerno, pampalakas ng kaluluwa. Nagsisimula na naman, ganito na naman. Hindi na, busog na ako. Dahan-dahan lang, walang nananakaw sa'yo. Hehe, sa mundong ito, hindi mauubos ang hukom sa pagod kundi sa sobrang pag-aalaga ng tatay. Hari ng impyerno, mahal. Pwede bang konti lang ang pagmamahal? Hindi pwede. Tatay! Ang hangin, malamig. Medyo mapait. Ang kaayusan ng mundong ito napakatagal na. Magsisimula tayo mula sa mga kaluluwa ng mandirigma, to be continued. Panatilihin ang kalmado ng mga sundalo. Ako ang puputol sa pinagmumulan ng masamang hangin. Tatay, may kakaiba. Hindi sila nakikipaglaban. Nakakulong sila, naghahanap sila ng daan pauwi. Naputol ang ugnayan ng sanhi at bunga. May taong gumagamit ng dahas sa labas. Binabago ang daan ng mga kaluluwa ng mandirigma pauwi. At Star, hilagang hangganan. Ang matandang konstelasyon na matagal nang nawala. Ninakaw niya ang mga kaluluwa ng mandirigma bilang handog. Nakatuon na sa kanya ang masamang konstelasyon ng hilagang hangganan. Bago mahuli si Pei Guanxing. Kailangan nating paigtingin ang depensa. Maaari nating protektahan siya pansamantala, ngunit hindi habang buhay. Siya ang anak ko, si Su Jingyi. Meron siyang linyang dugo ng kaluluwa. Hindi niya kailangang itago. Kailangan niyang matutong tumayo sa larangan ng digmaang ito. Tatay, may naririnig ako sa tubig. Tinatawag ka ng tubig. Naku, ang linyang dugo ng kaluluwa at nagkaroon ng resonansya sa aklat ng buhay at kamatayan. Si Pei Guanxing, ginagamit niya ang malayong konstelasyon para pilitang pasiglahin ang kanilang mga kaluluwa. Abangan ang susunod na kabanata. Nahanap ko na. Talagang magkadugtong pala. Nakakandado dito. Nandito rin ang susi. Kapag gumalaw kayo, magbubukas ang pintong ito. Buksan mo. Ay, Ganun pala. Ang Jen Hunjang ang kandado, ang Sheng Sibu ang susi. Kayo, mag-ama ang pasukan sa daigdig ng tao at sa langit. tatay, nakikita ko. Kaya ko silang pauwiin. Walang makakapigil sa akin. Natatakot ka ba? Hindi, ang lahat ng kinuha ng masasamang tao, babawiin ko ng walang natitira. Isang-isang bawiin. Nagising na ang lahi. Kinilala na ng libro ang may-ari. Ang ugnayan ng daigdig ng tao at impyerno.
Ang tunay na laro simula pa lamang. Ipagpapatuloy. Babala. Nagkaproblema ang siklo ng reinkarnasyon. Maraming kaluluwa ang natigil dito kumakalat na ang pagkasira ng sanhi at bunga. Tatay, kalahati sa kanila ay umalis na, yung kalahay hindi. Ang sakit na nararamdaman nila. Hukbong tagapagpatahimik ng kaluluwa. Makinig kayo. Humanda sa labanan. Patayin sila, patayin sila. Tatay. Tatay, kanina parang ibang tao ka. Mga mandirigmang kaluluwa mula sa nakaraan. Sa wakas, muling babangon mula sa dagat ng dugo. Babala ng batas ng impyerno. Magbabago ito ng sanhi at bunga, hindi na mababago ang mga kahihinatnan. Kahit anong parusa o palo ang abutin ko, tatanggapin ko lahat, hindi na sila makakahintay pa. Kanina lumampas ka sa iyong kapangyarihan, nakialam ka sa buhay at kamatayan sa mundo. Malaking kasalanan ito sa impyerno. Nagkamali ba si Nuo? Pero tama ang hatol. Ako na ang bahala sa kasalanang ito. Isang batang kayang humatol ng buhay at kamatayan. Isang hinirang kayang gisingin ang mga mandirigmang kaluluwa. Ang mundong ito. Mas kawili-wili pala kaysa inaakala ko. Talaga nga. Ang tunay na kaaway ay kayo. Ipagpapatuloy. Tatay, tingnan mo! Ito, parang hindi pa ito natutulog. Nagtatampo lang yan, hindi yan pagtatampo. Ibinabalik nito ang nakaraan. Gumalaw na ang karma. Mahirap nang panatilihing tahimik ang dakilang selyo. Inumin mo muna ang gamot. Kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo para sa'yo. Hindi ito pangkaraniwang kaguluhan sa mundo. Ang aklat ng buhay at kamatayan ay nagpapalit ng may-ari sa pagitan ng mga mundo. Noo-noo, dadaling ka nito sa lugar kung saan ito ipinanganak. Ang ganda, parang mga bituin sa langit. Iyon ang landas ng buhay at kamatayan ng lahat ng kaluluwa. Isang maling hakbang at wala ng pag-asa. Hindi pa ba ako sapat na magaling, kaya hindi ako pinapansin nito? Hindi dahil kulang ka, kundi dahil ang selyong sumupil sa lahat ng langit ay hindi pa nakakabalik. Ang unang tagapag-ingat ng aklat ng buhay at kamatayan na isang ordinaryong tao ang sumupil sa libu-libong taong kaguluhan sa mundo ng mga patay. Naku, 10% compatibility, halos perpektong pagkopya ng lahi. Kumikinang ang kamay mo. Nangako ka kay Nonoo na hindi ka mawawala. Anak, ang kapalaran na ito, kasama kitang lalakarin hanggang dulo. Hanggat hindi ka umaalis, hindi ako lilingon. Ang posisyon ng tagapag-ingat na nakabitin sa loob ng 3,000 taon, sa wakas ay naibalik na sa tamang lugar. Ganito pala. Ang susi ng aklat ng buhay at kamatayan ay wala sa kapangyarihan kundi nasa dugong magkasamang dumadaloy. Kung ganoon kalalim ang pagmamahalan ninyo, ako mismo ang kukuha nito. Abangan ang susunod na kabanata. Ang sinabi mo isang linya lang ang pagkakaiba sa nalaman ko. Ikaw. Paano mo nalaman na narito ako? Sinabi ko na nga para pabawasan ang sentensya ko. Sa totoo lang trabaho mo yan, hindi yan kapalit ng pabor. Si Liu Ruyan, ninakaw niya ang swerte ng iba, sira ang balanse ng buhay, bawasan ang biyaya at buhay. Huwag lalapit sa pintuan ng Su Residence ng 3 hakbang. At sa gabi, magkakaroon ka ng panaginip, may kakatok sa iyo sa panaginip. Si Pei Guanxing.
Mula pa sa simula, ang gusto niya ay hindi ang batang ito. Magpatuloy ka. Kinolekta niya ang mga labi ng dugo ng Genhun General. Ito ay para wasakin ang pundasyon ng tala ng kapalaran. Ang mga kakaibang maling hatol ay pagsusubok lamang. Gusto niyang guluhin muna ang Genhun Seal. Siya ang susi. At si Su Jingyi ang pintuan. Sabi ko na nga ba, hindi pa tapos ang usapan. Ito ay hindi isang kaso lamang. Ito ay isang linya, noo-noo. Sa loob ng dugong ito, ang nakakulong na bagay ay magigising na. Nunuo. Napanaginipan nga ng tatay ang ilang mga nakaraan. Ang labanan sa ilog ng impyerno, ang tala ng kapalaran sa dibdib. Akala ko talaga yon ay mga labi ng nakaraan mula sa digmaan. Sa hinaharap, huwag kang magtago ng sikreto sa akin. Magtutulungan tayong magbantay. Sige. Pangako sa'yo ng tatay. Pangako sa'yo ng tatay. Napatunayan na ngayon. Gusto ni Pei Guanxing na gamitin ang dugo para palitan ng kapalaran. Tingnan natin kung may buhay siyang tanggapin ang lambat na ito. Abangan ang susunod na kabanata. Anong nangyayari sa Pen Spirit? Huwag kang magpanik. Ito'y pagpapakita ng mga celestial patterns. Kinukumpirma ng Book of Fate ang resonance ng dugo. Kapag mas malapit ka sa iyong ama, mas matitiyak nito kung sino ang pillar ng sanhi at bunga sa mundong ito at kung sino ang hindi dapat. Tatay, ngayong gabi huwag kang lalayo sa akin. Anak, ngayon ang iyong kaarawan. Hindi ako aalis kahit saan. Nagsimula na nga. Ito'y hindi pagdiriwang ng kaarawan. Ito'y paghahangad sa life seal ng Panginoon. Ang labanang ito ngayong gabi ang magpapasya sa lahat. Kapag mas malinaw ang resonance, mas tumpak ang pagtukoy sa linya ng dugo. Su Jingyi, makakaya mo bang protektahan ang kanyang kaarawan? At ang iyong sariling kaluluwa? Abangan ang susunod na kabanata. Pang-iwas sa utang to, masamang paraan para sa'yo talaga sinuuno. Mali. Ang dulo ng linyang ito ng sanhi at bunga ay nakaturo sa likod. Hindi sa akin. Kay Papa. Shendu, narito. Pag-isahin ang formasyon. Ang sining ng hari ng impyerno, mas mauna pang magulo kaysa sa selyo ng kaluluwa. Masisira ang plano. Magpatuloy kayo. Manonood lang ako. Di ako makikialam. Ang hatol ay nasa akin. Ang formasyon ay kay Papa. Hindi na ito ang daan. Tandaan ninyo ang hatol at pormasyon ngayon para ito'y magtagal. Papa, ngayon hindi ako lumampas, hindi ako nagkamali ng hatol. Oh. Ngayon, magkasama tayo. Abangan ang susunod. Bilis, sinabi ng hukom. Ang sinumang makakita ng pulang ilaw ay nakalista sa mga dapat mamatay. Narinig mo ba? Sinumang ituro niya ay hindi na makakakita ng bukas. Tigil na, umuwi na tayo. Mga kasinungalingang nagpapaligaw. Sa liwanag ng araw ay naglakas loob magpanggap na may utos na maghukom. Wala na bang batas dito sa kabisera? Inyong kamahalan, inabot ako ng buong gabi para makuha ang 3 salaysay ng mga bilanggo, pati na itong kahong itim. Ang mga simbolo sa loob ay kakaiba, parang may masamang salamang ka. Peke na hukom. Ito ay tunay na peke. Ginamit ang pangalan ng ating hukom para manloko, ni hindi man lang niya naabot ang pintuan ng kabilang buhay. Noono, paano natin haharapin ang sitwasyong ito? Huwag mag-alala, tatay. Gusto kong balikan ng mga tala.
Ang sinumang magnakaw ng papel, pluma o selyo ay mag-iiwan ng bakas. Tingnan mo, espiritu ng pluma. Bakas. Templo ng silangan. Kaninong kapal ng muka? Ang naglaro ng ganito sa harap ng emperador? Ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan ay ikukulong at ibabalik sa hukuman ng kamatayan at sinumang manghamak pa kay Binibining Su, papatayin. Tatay, hindi na nila matatakaw na tawagin akong masamang bilog. Sino mang muling tawagin? Ako mismo ang magpapa na hindi na siya makapagsalita habang buhay. Ipagpapatuloy. Huwag kang magulo. Kailangan pang matulog ni Nunuo. Nunuo, huwag ka nang matulog. Hindi ito paggulo. Ito ay pagtanggap ng Panginoon. Ngayong gabi, ito mismo, ilalabas ang lahat ng ari-arian. Hindi mapipigilan. Ang pangunahing tatak ay hindi pa kumpleto, ang dugo ang magiging batayan. Kailangan subukan. Tatay, nangako ka na hindi ka mawawala. Narito ako kahit na mawasak ang kaluluwa. Tatay, di pagtatanggol ka rin. Sa paghuhukom bilang pangunahin, sa pagbabantay bilang pantulong, isang tao ang direktang maghuhukom, isang tao ang magbabantay. Sa ganitong paraan, hindi magiging bias o magulo. Tagumpay. Mula ngayon sinuuno ang Panginoon. Si Tatay ang tagabantay. Ang mga patakaran ng impyerno, sa wakas nag-ugat na sa mundo ng tao. May utos ang emperador. Makinig ang lahat ng tanggapan sa kabisera. Ingatan si Nunuo ng buo kung may mga bala. Parang dinusta ang aking sarili. Tatay, kung gayon ako ba ay mas katulad ng isang maliit na swerte? Pagpapatunay ng tunay na kapangyarihan. Sujingi. Ikaw ang naging tagabantay na ito. Kaya naging sinuuno ang tanging kahinaan. Ang kaayusan ng hukom. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko ito sisirain. Ipagpapatuloy. Papa. Mabait ang Nunuo. Wala lang papa, sumikip lang ang puso ko. Hindi maganda. Yang matandang tusong Pei Guansing, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Binabangga niya ang kandado ng kaluluwa mula sa malayo. Gusto niyang simulan sa tatak. Buksan muna ang pintuan ng impyerno para maluwag. Diretso niyang huhugot ang kaluluwa ng matanda para mailabas. Binabantayan niya ako mula sa labas, parang naglalagay ng pamingwit para manghuli. Ang target niya ay ako. Masamang manghuhula. Huwag mong apihin ang papa ko. Papa ko siya. Nakandado, mas mahigpit na ngayon kaysa dati. Naalala ko ang ilang daan Nunuo. Masakit ba ang mga daan para sa papa? Hindi dahil kasama mo ako ngayon. Kung gagalaw siya, hindi siya makakaligtas ng buo sa hinaharap. Ipagpapatuloy. Itay. Huwag kang matakot, Nuunuo. Malaki na si Nuunuo. Hindi ako natatakot sa dilim o sa mga kakaibang hangin. Kung malaki ka na, huwag mo nang hawakan ng mahigpit. Masakit na ang likod ko. 1,000 taong panahon na ang lumipas, ito ang aking panulat. Kung mabali ito, kayo ba ang magbabayad? Ang loob ay ipagkakatiwala ko sa general. Ang labas ay akin na. Hanggat ako si Shendu ay may hininga pa, walang sino man ang makakaabala sa inyo. Huwag kang mapagod, Tay. Kasama mo si Nuuno. Ang bango nito. Sandali, hindi ba't ito ang dati mong kinuha ng palihim? Sabi ko na nga ba ang talaan ng mga kabutihan sa impyerno ay hindi tumutugma? Nung panahong iyon, malala ang ubo ni Tay. Natakot si Nuuno na baka hindi na siya magising. Kaya naghanap ako ng matamis na damo at pinakain ko si Tay. Ikaw pala ang nasa likod nun. Ipinagwalang bahala ko yun. Tama ang ginawa mo. Siya ay isang hukom at siya rin ang liwanag ng pagkatao. Sa susunod, ililigtas ko pa rin siya. Si Tay ang pinto ni Nuuno. Kapag nasira ang pinto, wala nang tahanan si Nuuno. Sige.
Kapag kasama kita, hindi ako mahuhulog. Ipagpapatuloy. Humingi ng tugon ang hukumang espiritu. Hindi ito pagsamba. Ito ay pagkilala. Kinikilala ka nila, pero hindi sila maglalakas loob na lumabag sa hangganan. Tatay, muling nanggugulo ka ba? Hindi. Nandito ang iyong tatay. Narito na ang mga hukom. Lumayas na ang dating kapangyarihan. Mula ngayon, hindi mo na kailangang gamitin ang iyong buhay upang punan ang mga sanhi at bunga. Magtayo ng templo para sa hukom sa may kalapit na lungsod ng Kabisera. Itanghal si Sunuonuo bilang biyaya ng bansa upang mapanatag ang kalooban ng mga mamamayan. Ipagpapatuloy. Talaan ng buhay at kamatayan, sundin ang aking utos. Ang pangunahing pwesto ay nagkakaisa. Gusto niyang agawin ng bahay. Nuo, tulungan mo ako. Hindi mo maagaw kay Nunuo yon. Umusog. Su Jingyi, maingatan mo siya ngayon, ngunit habang buhay mo ba siyang maiingatan? Kapag gumalaw ka, huwag ka nang umasang makalayo. Ngayong gabi, kayo na ang mag-ayos ng kaso ninyo, hindi ako makikialam. Tatay, iabot mo ang kamay mo. Nakakatakot. Akala ko magpapalit na ako ng pangalan sa basahang sirang-sira. Huwag kang umiyak, yakapin kita, Nuo. Nuo. Nanalo tayo. Abangan ang susunod. Huwag kayong magsiksikan, isa-isa lang. Pumila kayo, hoy, ikaw. Huwag kang mag-attempt na sumingit sa pila. Mula ngayon, ang bawat mundo ay susunod sa sarili nitong landas. Hindi na kailangan pang umasa sa labanan sa mundo ng tao upang punan ang mga butas. Kaya si Nuo, sa hinaharap kailangan bang matuto ang maraming bagay? Kailangan mong matuto. Pero hindi kailangang magmadali. Bata ka pa. Tatay ang bahala para sa'yo. Dahan-dahan kang matuto. Ang mga chismis ay tumigil na. Ang mga nagkalat na kaluluwa ay bumalik na sa kanilang lugar. Ang mga tao ay bumalik na sa kanilang tahanan. May mga tao sa Kabisera na gustong maghasik ng gulo sa gitna ng kaguluhan. Napatigil ko sila. Si Tito Shendo ang pinakamagaling. Maliit na bagay lang. Tingnan mo ang itsura niya. Ang tigas talaga ng bibig niya. Kaya sa hinaharap, araw-araw ganito, okay lang ba? Hindi na kailangang mag-away para manalo. Sige. Ipagpapatuloy. Pei Guansing? Sa ngayon, anong daya ang gagawin mo? Wala na. Natalo ng malinaw. At buong puso kong tinatanggap ang pagkatalo. Tio Pei, hindi ko maintindihan, Nuo. Napakagaling mo naman. Bakit pa kailangan mong agawin ang posisyong ito? Bakit mo kailangan sirain ang tala ng buhay at kamatayan? Nakita ko minsan ang isang maling hatol. Nooy puno ako ng galit. Akala ko'y kasamaan ng tao ang dahilan. Katiwalian ng mga opisyal. Nang maglaon ay nalaman ko na ang lumang tatak ay sira pala. May butas sa linya ng kapalaran ng langit. May gustong mag-ayos. Ngunit hindi magawa. Kaya naisip ko, nabulok na ang kaayusan ng mundong ito. Kapag nakuha ko ang kapangyarihan, Ako na ang magiging tuntunin. makakapuno ako sa butas na yon. At hindi tao. Ito'y ang hanay ng kulto ng pagbabalik sa wala. Tinuruan nila akong burahin ang sanhi at bunga. Akala ko'y maayos ang maling hatol. Nang maglaon ay nalaman ko. Ang gusto nila ay magbukas ng pinto. Pei Guangsing, matigas ang ulo mo. Ang inaayos mo lang ay ang gusto mo na perpekto, hindi ang daan para mabuhay ang lahat. Ang sapilitang pagtatahi ay lalong magpapalalim lamang sa bitak.
Nagkamali ako. Ang daan ninyo ang tama. Tingnan mo, ayos na ngayon, hindi na kailangang mag-agawan at hindi na kailangang mamatay ang maraming tao. Kaya rin palang maayos. Kaya pala ang general na tagapagpatatag ng kaluluwa noong araw ay gusto na ibalik ang mundo sa mga nilalang. Pei Guanxing, mabigat ang kasalanan mo. Bilang hukom, hinahatulan kitang magpakailanmang manatili sa ilog ng impyerno, hindi na muling ipapanganak. Ang matigas ang ulong ito sa wakas ay huminto na sa pagiging matigas ang ulo. Kuya Penulis, sa totoo lang, napapagod din ang masasamang tao. Nuwa-nuwa. Tandaan mo ang lambot na ito. Bilang hukom ng mundo ng mga patay, hindi ka kailanman maliligaw. Ipagpapatuloy. Mahal na hari, ang bagay tungkol sa kapalaran ay hindi dapat pag-usapan ng basta-basta. Basta't payapa ang mundo, ayos na. Ang daming tao! Tatay, hindi na ba nila ako kinakatakutan? Kahit takot, igagalang ka pa rin. Pero ang iginagalang nila ay ang katarungan, hindi ang kapangyarihang mahiwaga. Huwag kang magkakalat sa kanyang teritoryo. Nakita mo ba? Ito ang tunay na karapatan at katwiran. Sumama ka kay Nuunuo at busog ka sa mga handog. Lola Su, dapat na tayong umalis patungo sa kumbento sa labas ng lungsod. Tatay, Haring Impyerno, kain ka rin ng Candy Hawthorne. Hindi ako kumakain ng mga bagay sa mundo. Tatay, ito ba ang katarungan na gusto ng lahat? Oo, ito ang kaayusan na dala mo. Abangan ang susunod. Mabait na siya ngayon. Tapos na ang lahat ng usapin sa pera. Magpahinga ka na rin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Tatay? Parang hindi na ganon kalakas si Noono. Ano sa palagay mo? Hindi na ganon kabigat tulad ng dati. Mabuti iyon. May mga nagtangkang baguhin ang tadhana. May mga pumiling ingatan ang lambing. Sa huli, naalala ng mundong ito. Tiyaanggan, hindi sa Diyos kundi sa pag-ibig.